Tandaan ko pa no'n, telepono no'n, pagtatawag ka, call cabin pa eh. Babayad ka, Oo, yung papasok ka pa sa cubicle. Magandang araw po mga kabayani. Kasama ko po ngayon ang ating isang OFW din, nakikipagsapalaran dito sa ibang bansa. Ay tatanungin po natin siya kung ano yung naging karanasan niya bilang isang OFW. Palakpakan po natin si Kuya Rohel Noble. Magandang araw po. It's pleasure po na maging bahagi ng inyong vlog interview. Bago natin puntahan yung naging buhay mo dito bilang OFW, siguro tatanungin kita, ano ba yung buhay mo sa Pilipinas bago ka nakapag-abroad? Hindi pa ako gumraduate, nagtrabaho na working student baga. So, from 1991 ako graduate, dire-diretso na yun, trabaho talaga lagi. Until nakarating ako na, mga 4 na employment yun, ano pa rin, masasabing breadwinner ng family. Tumutulong sa father ko nung siya nag-abroad pa. Pero nag-start siya mag-abroad 1993. Matapos ng abroad, 1993 eh. Pero nagtutuloy-tuloy pa ako magtrabaho nun. So, ibig sabihin, talaga palang nasa dugo niyo ang OFW. Kasi sabi mo, ang father mo ay OFW rin. Oh, yes. Sa Jeddah siya mag-grade 1 ako, nag-abroad na si Papa. Adjusted kami dun sa buhay na ang tatay ay OFW. Maganda. Naging adjusted kami dun. Bilang isang anak ng OFW, ito ba ay naging dahilan para mapangarapin mo rin na makapag-abroad? Ano bang naging dahilan? Bakit naisipan mong maging OFW? Wala akong pangarap mag-abroad. Ang totoo. Ang katunayan dyan, dalawa kami magkapatid, si John or Jonathan Noble. Siya ang naunang mag-abroad sa akin. Dito rin? Sa naman siya, sa Taiwan. Okay. Nag 2 years siya doon, or nag 3 years extended yung 3rd year. Siya ang naunang mag-abroad. Siya yung nag-desire mag-abroad. Panganay ako, bunso siya. Ako naman, basta ang pangarap ko lang, Pilipinas lang. Kasi may stable job ako dun eh. Kaya lang, nung nagkataong ang kumpanya sa EPSA ay ililipat na ng China, or ilalabas na sila ng export processing zone, nanghingi yung management ng volunteers kung sino gustong magpa-resign or magpa-stop. Doon ako nangarap mag-abroad kasi need ng family eh. Ngayon po, tapos ang nagpa-decide sa akin talagang mag-abroad, yung struggle ng family financially. Tsaka si mama, nag-i-start na nung magkaroon ng mga problema health-wise. Parang siguro isa na rin yun sa naging dahilan kung bakit inisip mo mag-abroad. Siguro hindi lang doon sa pagkawala mo ng trabaho, sabi mo nga, dahil nagsarado yung company. Isa na rin siguro yung magulang mo na kailangan mong masuportahan. Oo, yun ang ano ko. Tsaka yun talagang number 1 nagpalakas ng loob sa akin. Yung kumita ng mas malaki kahit mapalayo sa kanila. At saka gaya ng sinabi ko nga, wala akong pangarap na umalis ng Pilipinas. Wala, hindi ko talaga pinangarap yun. Talagang out of necessity. Ikaw ba ay katulad rin ng ibang OFW na kaya sila nakapag-abroad ay hindi lang sa magulang, minsan yung kapatid nila pinag-aaral, pamangkin, dumating ka ba sa mga Dalawa lang naman kami magkapatid, pero more of support talaga sa pamilya, lalo't sa magulang. Masakitin si mama eh. Bumaon kami dyan sa utang talaga. Pero bukod pa doon, ako na rin ang kumakarga ng gastos. Pag yung magulang niya, yung lolo't lola ko buhay pa noong mga time na yon, pag na-hospital yon sa amin ang takbo eh. Mama kong ang gagastos, pero partly nun sa aking sweldo nang gagaling. Kaya ramdam ko na agad din yung burden. Parang ang napapansin natin sa mga OFW na kagaya natin, parang nagiging cycle yung ganung buhay, no? Yung susuportahan yung magulang na magulang, and then tayo, mga anak, di ba? So parang nagiging pangkaraniwan na typical na sa OFW yung ganung story. Parang nabubuo yung mentalidad na porket may abroad. Yung ganon, porket may abroad, parang mas madali nilang lapitan or malalapitan. Nung time naman na yun, hindi ko yun iniisip. Ang iniisip ko doon, matulungan ko mama ko. Na kung ano yung concern niya,
maabot ko sa kaya kong abutin. Tapos, ang ano ko nun kasi, ang lagi ko nasa mentalidad nun na hirap ako, deserve ko to. Yung gano'n, nag-struggle din ako, deserve ko to. Yung ganun bang attitude, nabuo sa akin yun. Oo. Kaya naghalo-halo na. May burden ka sa family, pero at the same time, nagka-clamor ka rin naman sa sarili mong fulfillment. Ayun. Naghalo yun. Naghalo na ng Oo. family at saka Dahil personal. parehong financial yun. Oo, tama. Kukunin mo yung pamilya mo, finances, tutulungan. I mean, gusto mo maano yung self-gratitude mo, yung ma-appreciate mo may hirap mo, pera din yun. Meron din yun, Oo. oo. So, naghalo yun. Maganda yung istorya mo no, sa Pilipinas. Ano? Siguro, punta naman tayo yun sa naging buhay mo ngayon dito sa Saudi Arabia. Mm. Yung bang umpisa ng trabaho mo, iyan na? O nakalipat ka na ng company? Ilang beses ka na nakalipat? 2 beses. Una, Damam, tagal ko doon. 6 years and 7 months. And then, itong pangalawa running. Sa first ko, ewan ko para sa akin, comical kasi galing ako sa isang logistic work, freight forwarding, brokerage. Pumasok ako dito as secretary. Dito, ha? Wala akong kaalam-alam sa pagiging secretary. Pero, ang naging foundation ko lang yung marunong ka sa mga technical na minutes na meeting, ganyan, pagtatype, yan. Doon lang ako lumakas ng loob. Pero along the way, struggle kasi maraming bago sa akin. Plus, of course, yung pagdating ko dito, siguro typical sa lahat ng OFW, yung adjustment sa pagkain, tsaka sa mga kasama. Ano yung unang pagbabago o yung sinatawag na culture shock, di ba? Ano yung natatandaan? Pagkain una dahil syempre hanapin mo yung nakagawin mong pagkain, yung amoy ng pagkain, amoy ng mga tao. Diba pagka yung bago ka, yung bigla kang bibigyan dito ng gatas na kung tawagin laban? Ano Hindi ko nagustuhan ng laban. Never ko nagustuhan ng laban. Pag sinasama lang doon sa kapsa na rice, pero hindi ko madalas ginagawa talaga yun. Tapos, ang hindi ko magustuhan talaga dito hanggang ngayon, yung tinatawag nilang cardamom seed. Oo. Hanggang ngayon, hindi ko yun gusto minsan nasa kanin yun, di ba? Sa bagay. Tapos, first time kong nagulat kumain ng muton. Mga sinasabi nila pag wala kang bigote. Yan, typical Diba, yan. balbas. Sinabi rin yan ng father ko sa akin dahil nag-abroad siya magpabigote ka doon. Anong gagawin ko? Ayaw tumubo ng bigote ko mapanahon. Ngayon na lang naman natubong bigote sa akin Anong mapanahon? Hindi. Ayun, naranasan ko yung yun, culture shock sa akin yun. Yun, naka-adjust naman. Kumbaga, yung marami kang nakita dito na hindi mo nakikita sa ating bayan. Sa lahat naman ng OFW, yun ang matinding struggle natin yung tayo ay malayo sa ating pamilya. Ikaw siguro dahil sa single ka pa ngayon, di ba? Single ka pa. Yung pagkalayo sa mga anak ang pinakamahirap. Mas matindi sa mga magulang. Yung aalis ka ng anak mo ay sanggol na babalik ka na parang hindi kay kilala. Yun, mahirap yun. Totoo yun. Kaya, bilang sa isang binata na kagaya mo, uncle, papaano mo inuubos yung bakasyon mo kapag ikaw ay nasa Pilipinas? ay, syempre, family, number 1 lang naman yan. At kung saan ko sila may pasyal hanggat maaari, ganyan. Nung time na yun, maliit lang man sweldo namin. Sweldo ko kaya nililimit ko ang bakasyon ko sa 20 days, 15 days, pero hanggat maaari puno ng bonding ng pamilya. Dahil kung ano lang naman syempre yung dalang pera, yun lang din ang pinagkakasya. Then, ini-imagine mo na yung gagastusin mo doon. Meron ka agad nakaumang na pambayad bayaran. Kasi yung nagdadang bubunga din sa akin ng mama ko Isa yan. Pagdating ko sa pag kami na sa kwarto ng mama at papa ko, magkukwento na yun kung ano yung pending na babayaran, sino ang hindi pa nababayaran, nakaano na yan Isa yan sa naging experience ko sa OFW na ganun pala yun. Yung pag-uwi ka, talagang ang pera mo, siguro sa iba, kung excessive ang income nila, hindi nila ito nararanasan. Pero sa mga, secretary lang
tapos may responsibility ka sa family, talagang nakaatada na yung mga gastusan. Kaya bawi lang ng bawi every time na magbakasyon. So, sabi mo nga, ikaw ay wala pang pamilya ngayon, na wala ka pang asawa, single ka pa. Kamusta naman yung magulang mo? Wala na sila. Papa ko 5 years ago and mama ko 2 years ago na mahigit. Nung of course nung kasama ko sila, laging andun ang pagmamahal. Meron din naman pag-aawayan sa telepono. At natatandaan ko pa noon, telepono noon, pagtatawag ka, call cabin pa eh. Babayad ka, Oo, papasok ka pa sa cubicle. Eh ngayon, smartphone na. Nung nawala ang father mo, nandun ka ba o nandito? Nandito ako, hindi ako nakauwi. Isa yan sa mga masasakit na nangyayari. Masakit talaga yun. OFW, yung aalis ka na buhay ang iyong magulang, pagbalik mo wala ka ng magulang na dadatnan, di ba? Oo. Kaya sa mga OFW kagaya natin siguro, di ba, yung magulang nila na dapat ay Make the most. Make the most out of it. Palilimutan. Ika nga pagbabakasyon, di ba? Oo. Sama sa Totoo yan. pamamasyal. Totoo yan. Kamustahin, tawagan paminsan-minsan, di ba? Video call, lalo na ngayon. Tapos kung ano yung mga napagkakagiri-girian o napagtatalunan, make it to the point na i-resolve agad. Tapos, in my case, wag nang yung magbaon ng tanim ng sa magulang. Kasi nung time na pag minsan nagtatalo kami sa telepono, nadadala ko yun sa opisina, Okay, naapektuhan ako sa work. Tapos kung ano yung tension sa bahay kasi doon din nakatira ang kapatid ko, yung asawa niya, pamangkin. Nagkakaroon sila ng mga girian, magbiyenan, ganyan. Tapos magsusumbong sa akin. Ako naman, nadadala ko sa trabaho yon. Kaya, merong may mga parting na sa buhay ko na ganun. Na tensionado ka na financially, pero tensionado ka rin relationally sa kanila. Sa mga OFW na mga nakakausap ko na nakikilala, meron silang mga naikukwento sa akin na parang kung kailan sila nakapag-abroad, saka lang nila malalaman o marirealize yung isang bagay. Meron ka bang ganong sitwasyon sa buhay mo? Meron, kung ipaparallel ko sa father ko. Kasi ang isa sa experience ng father ko as OFW, na alam ko na hindi lang niya sinishare sa akin, pero ang mama ko nagkwento sa akin at sa kapatid ko, nung may isip na kami Okay. Di ba, nabanggit ko kanina na grade 1 pa lang ako, ang kapatid ko Ginder, nag-abroad na si Papa until magsi-third year high school, college na ako, ganun katagal. In that span of elementary and high school, ang naging burden or tampo ng mama ko sa aming magkapatid, tamad kaming sumulat sa Papa. Nagje-Jeddah, di ba? Tamad kaming mag-voice tape. Voice tape pa yun Parang sa aming mga bata, parang hindi gesture of love na gawin, kundi parang trabaho lang siya na burden. Nakakapagod. Oo, napagod na kung hindi ka pa kurutin ng nanay mo, hindi ka pa pupwesto sa harap ng cassette tape at mag-record na sasabihin mo sa tatay mo, or magsusulat. Ganun kami. Sulat. Tapos, papakiusapan pa ng mama ko sa aming magkapatid na kahit man lang yung isang buong page punuin namin, na anong sasabihin namin. Tapos, ewan ko ba, engot pa ako sorry for my word, engot ako na minsan may mga sentences pa ako na bali-baliktad ang order kasi hindi mo ramdam. Parang wala ka lang care. Oo, dahil ang tingin namin sa papa namin noon, abroad. Ganun lang. Tapos nagpapadala ng toys. Ganun. Nung ako na nag-abroad, na-realize ko yun. Ang lungkot pala. Yun ang sinasabi mong, saka mo lang na-realize yung lungkot ng tatay mo na hindi mo alam nung nakarating ka na dito. Nung ako na nandito. Okay. Ang lungkot pala ng ganun na parang minsan sa mga pamangkin ko na experience ko na parang mabigat pa sa kanila mag-hi and hello. Oo nga, lalo na sa video lang naman hindi ka naman nasusulat, hindi ka nabuvoice Parang hahagilapin mo pa sila. Samantalang pamangkin ko lang naman yon. Parang kung tutusin pakialam ko, di ba? Pero dahil malapit sa akin ng mga pamangkin ko,
napagpaparali ko yung sitwasyon. Ang lungkot pala, lalo na Lalo na kung kung anak. mag-isa ka lang. Tsaka lalo na kung anak ay pamangkin Ay, ka lang. ayun, lalo na sa isang ama, ano kayo naramdaman ng tatay ko, di ba, ng father ko. Kaya nung inano yun sa amin ng mama ko din naman, pinaunawa, bumawi kami. Bumawi kami magkapatid. Talagang every time na siya uuwi, andun kami. Tapos, nadagdagan ng pagsusulat, nadagdagan ng pag-voice tape, nagkakaraoke pa kami. Eh, nung time na yun, wala namang karaoke eh. -1, -1. +1, multiplex, ganyan. Ilan ka na sa ulado mo kanta. Oo, dahil wala ka namang babasahin. Nung mga time yun, 80s, Kanina na itanong ko sa'yo yung pagdating mo rito, kung ano yung naging hindi mo magandang karanasan. Kwento mo nga sa akin. Ngayon, pwede ko bang itanong sa'yo, ano ba yung pinakamahirap na sitwasyong nangyari sa'yo dito habang ikaw ay nagtatrabaho? Yung pinaka mabigat na para sa'yo. sasabihin ko ba? Direk, sasabihin ko, Direk. Tulog na si Direk kayo. Na-share ko na rin ito dun sa una naming pastor sa Damam at saka kay Kuya Chito, Pastor Chito. Dumating ako sa time sa trabaho ko na nagkaroon kami ng away ng supervisor ko. Na sa sobrang height ng away, hapon yun, umuwi ako. Pag uwi ko ng bahay, nagbilot na ako ng sinturon ko dito. Tapos, inangat ko na dun sa kable ng dapat kakabitan ng chandelier. May kawad yun eh, dalawa. Kasi Pero, sabi po sa mga opo, batang nanonood, pinaka-worst ko yun na experience na nagtangka ako. Pero, praise God kasi kumilos siya at na hindi natuloy dahil nung time na bibitaw na ako, bumigay naman yung kawad. Bumigay yung kawad. Kasi naputol. Pag bitin nagtipak mo, yung bilog yun, di ba? Yung kesame, may bilog yun, andun yung kawad nakausli. Bumigay yung bilog, natipak yung mga semento. Umiyak na ako noon, humingi ako ng tawad sa Panginoon. Tapos, never ko doon na rin ako nag-decide na umalis sa kumpanya. Kasi, nag-iba na talagang attitude ko noon. Dahil, naipon lahat ng anger. sabihan talagang matindi yung away niyong dalawa kasi hindi hahantong sa... Naipon yun. Kasi lagi siyang ina-address niya ako from head to toe talaga. Marami siyang below the belt. Tapos, panglalait talaga na hindi mo, para sa akin, hindi karapat dapat marinig sa isang may position sa kumpanya. Inaamin kong may mistake, pero kumbaga pinapaliwanag ko, nagkasagutan kami doon, tumaas din ng boses ko. To the point na ano na talaga, kinausap ko rin yung HR namin. Sabi ko, hindi ko na kaya, ganyan-ganyan. Tapos sabi ng HR, hintay mo na lang na mag-open ng ng proposal ng management na pwede ka nang i-let go. Pag bibigyan ka namin ng sign na pwede ka nang i-let go, that time maghanap ka na ng work para ma-transfer ka namin. Kasi nag-request din ako ng transfer, ayoko umuwi. Kaya ako na ayaw umuwi nung time na yun kasi alam ko mahirap dahil maiipit ako sa GAMCA. Alam mo yung GAMCA, yung medical. Nagdiretso ako. Kaya nung time na yun, of course, by grace of God, humingi rin ako ng forgiveness kay Lord dahil sa pangyayaring yun. At the end of it all, sabi ko, hindi, marami pa akong pangarap. Marami akong pangarap sa family ko. Ganyan-ganyan. Tapos, by grace of God, nakahanap ng bagong trabaho. Ito na yun. Ito na yun. Kaya buti na lang. Salamat naman sa Diyos. At naka-revive tayo dun. At never nang nangyari. Of course. Doon sa mga work pressure, yung mga hirap sa trabaho, paano mo nahahandle to bilang isang Pilipino? Kasi may mga iba-ibang lahi kang kasama, di ba? Paano mo nahahandle yung mga ganong sitwasyon? Kasi maganda na yung karanasan mo eh. So, ibig sabihin, sa ngayon, kaya mo nang i-handle kung mga simple-simpleng argumento lang. Paano mo ito na gagawa? Ang arguments kasi hindi naman mawawala. Yun ang una-una nating ilalagay sa isip natin. Lalo na dahil nga nakikisama tayo sa ibang lahi. And nilalagay ko rin yung sarili ko sa kanila na ibang lahi rin silang nakikisama rin sa atin. Ganun ba? Ngayon, meron akong isang principle na natutunan sa dati naming pastor sa Damam, si Pastor Danilo. Hi, Pastor Dan.